Nagsimula ang aming araw sa tahimik na panalangin sa Quiapo Church. Ang amoy ng kandila at sampagita ay bumabalot sa hangin, habang ang mga kamay ni Gil ay maghahawak sa taimtim na panalangin. Matapos ang panalangin, lumabas kami sa mataong paligid ng Quiapo. Ang palengke ay buhay na buhay. Mga nagtitinda ng prutas, kakanin, at mga anting-anting na sinasabing may taglay na swerte. Nagsimula kaming maglakad papunta sa istasyon ng Doroteo Jose upang makapunta sa Intramuros. Sa daan, siksikan ng mga tao, mga estudyanteng nagmamadali, manggagawang pauwi o papasok pa lang, at mga tindang nakahilera sa gilid ng bangketa. Ngunit kahit maraming tao, maaliwalas ang paligid. Ang sikat ng araw ay mataas, bumabalot sa lungsod ng gintong liwanag. Ang langit, kulay asul, walang bahid ng ulan, tila sumasalamin sa kasiglahan ng araw na ito. Nakarating kami sa Intramuros at sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay bumabalik ako sa nakaraan. Ang mga lumang pader, ang malakastilang arkitektura, ang mga bahay na may bintanang kapis, lahat ito ay tila bumubulong ng mga kwento ng nakalipas. Dito, ang kasaysayan ay hindi lang binabasa sa libro, kundi nadarama sa bawat sulok ng kalsada. Pumasok muna kami sa loob ng Tesoros at dito namin nasilayan ang iba't ibang native products. Mga hinabing tela, hinukit na kahoy, at mga gawang kamay na sining na tunay na nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino. Sigurado akong Pinoy ang may likha ng mga ito. Bawat piraso ay may sariling kwento. Sa Tesoros na nga kami inabutan ng gutom, kaya dito na rin kami kumain. Sa loob ng restaurant, naamoy agad ang samyo ng masarap na lutong bahay. Bangus steak at longganisa ang kinain namin dito. Isa nga sa pinakamagandang gawin dito sa Intramuros ay ang paglalakad sa ibabaw ng mga lumang pader. Dito mo makikita ang kahalagahan ng lugar na ito noon bilang isang matibay na depensa ng mga Espanyol laban sa mga dayuhang mananakop. Mula rito, matatanaw rin natin ang Pasig River at ang modernong skyline ng Manila. Isang magandang contrast ng lumang mundo at makabagong panahon. Bukod sa kasaysayan, isa rin ito sa pinakamagandang spot para makakita ng breathtaking views ng Manila skyline. Mula rito, matatanaw natin ang mga modernong gusali ng lungsod, isang magandang simbolo kung paano nagbabago ang panahon habang nananatili ang yaman ng ating kasaysayan. Kung gusto mo naman na mas nakaka-relax na lakad, subukan mong bumisita dito tuwing hapon upang masaksihan ang napakagandang paglubog ng araw. O kung medyo adventurous ka, bakit hindi subukan ang Intramuros Night Tour? Sabi ng iba, may mga kwentong kababalaghan dito, pero ibang vlog na yon. At dyan na nga nagtatapos ang ating walking tour sa Intramuros, mula sa masarap na pagkain sa Tesoros hanggang sa makasaysayang pasyalan. Isa itong experience na puno ng kwento, kultura, at diwa ng ating nakaraan. Kaya kung nagustuhan mo ang tour na ito, please like, share, and subscribe
para sa mas marami pang travel adventures. Hanggang sa susunod nating lakad, paalam at happy exploring!